Sinasabing ang paglipad gamit ang eroplano ay ang pinakaligtas sa paraan ng paglalakbay mula sa isang lugar patungo sa iba pa. Pero hindi lahat ng biyaya ay sumusunod sa plano. Isipin mo na lang sumakay ka ng eroplano tapos bigla kang nawalan ng malay sa gitna ng himpapawid at hindi ka na muling nagising pa. O kaya naman ay nakita mong hinihigop palabas ng bintana ng cockpit ang kapitan sa taas sa 23,000 talampakan. May pagkakataon pa na isang pasahero ang bigla na lang naglaw ng walang bakas at walang nakakita kung paano siya nawala at hindi na siya muling nasilayan. Hindi ito eksena mula sa pelikula, totoo itong pangyayari na naganap libo-libong talampakan sa ibabaw ng mundo. Kaya ngayon, susuriin natin ang ilan sa mga pinakakakaiba, nakakagulat at misteryosong insidente sa ere na baka ngayon mo pa lamang malalaman. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-like, mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, 1 mil took down a plane. Ang dapat sana ay masayang bakasyon ay biglang nauwi sa isang bangungot. Isang flight ng Japan Airlines mula Tokyo papuntang Paris, dumaan ng Alaska at Denmark at may sakay na 344 na katao. At karamihan ay mga empleyado ng Coca-Cola sa nanalong libreng European trip bilang gantimpala. Subalit imbis na maranasan ng marangyang biyahe, isang trahedya ang sumalubong sa kanila sa himpapawid at ito ay malawakang food poisoning. Habang nasa kaligitnaan ng flight, mga 30 minutes bago lumapag ng Copenhagen, nagsilbi ang mga flight attendant ang ham omelette bilang almusal. At ilang minuto lamang ang lumipas, bigla na mismong nagkagulo sa loob ng eroplano. Halos 150 na pasahero ang sabay-sabay na nagkasakit, sumuka, nagkaroon ng matinding diarrhea at matinding pananakit ng tiyan. Hindi kinain ng kakaunting banyo ng eroplano ang sabayang emergency at mabuti na lang talaga hindi kumain ng omelette ang mga piloto at mas pinili nila ang steak. Dahil kung nagkataon baka wala silang kakayaang iligtas mailapag ang eroplano. Sa kabutihang palad na kapag emergency landing sila at 12 ng pasahero ang agad na isinugod sa ospital at 30 sa kanila ay kritikal ang kondisyon. Ngunit mayroon pang isang problema ang lumitaw. Kakaunti lang ang marunong mag-Danish o English ang mga pasyente. At dahil dito nagmadali ang mga lokal na Japanese restaurant at nagpadala ng staff bilang tagapagsalin para matulungan ang mga pasyente sa gitna ng emergency. Ayon mismo sa investigasyon, ang dahilan na isang nakakalasong bakterya na tinatawag na Staphylococcus aureus na natagpuan sa omelette. Pero mas malala pa ang totoong kwento. Ang pagkain ay niluto pa sa Anchorage at itinago ng 28 hours sa hindi ligtas sa temperatura, masyadong mainit para mapigil ang pagdami ng bakterya. At ang mas malala pa, ang kusinero na nagganda ng omelette ay may pinsala at infection sa daliri at nakabalot man ito ng benda, hindi niya ito ni-report. Talagang pinagsama-samang kapabayaan, maling storage, may sakit na cook at walang tamang health screening. Kung isa lang sana ang pumalpak baka nakontrol pa, pero lahat ay nagkasabay-sabay. At ito ay isang perpektong recipe para sa trahedya. Bagamat walang pasahero ang nakitil, may isa pa ring biktima. Ilang araw matapos ang insidente, kinitil ni Kenji Kuwabara, Vice President ng Catering ng Japan Airlines at manager ng Anchorage Facility ang sarili, dala ng matinding kahiyan at bigat ng pananagutan. Ang pangyayari na ito ay talagang nagsilbing malaking aral sa industry ng airline. At simula noon, ipinakilala ang bagong patakaran, dapat magkaiba ang kinakain ng piloto at co-pilot at mula sa magkaibang preparation, upang maiwasan ng parehong mawalan ng kakayahan dahil sa foodborne illness. Pero ang nakakabahala hanggang ngayon, hindi pa rin perpekto ang kaligtasan ng airline food. Sa US, sinasabi na ang FDA ay madalang mag-inspection sa airline caterers kumpara sa mga restaurant at minsan kada 3 hanggang 5 taon lang. Sa ilang report na diskubre ang mga expired na pagkain, tinubuan na amag na tinapay, mga insekto at karne sa maling storage temperature pero wala pang caterer na tuluyang isinara. Ayon sa mga eksperto, iwasan ng high-risk food kapag nasa eroplano, gaya ng dairy, cold nuts o deli meats, ilaw na prutas at gulay, hipon, kanin at maging yelo. Mas mainam pa rin piliin ang mga mainit na pagkain tulad ng sopas o nilaga o mga sealed snack gaya ng tinapay at crackers. Sa huli, ang simpleng breakfast omelette na yon ay hindi lang basta pangit na pagkain, muntik na itong magdulot ng matinding trahedya. Magbabakasyon ka pa rin ba? Kung oo, baka mas mabuting magbaong ka na lang ng sarili mong pagkain. Dahil kahit nakakagulat na ang insidenteng yun, hindi pa yun ang pinakakakaibang pangyayari na nangyari sa himpapawid. Number 9. A math error turns jet into a glider at 41,000 feet. Ano ang mangyayari kapag ang isang makabagong Boeing 767 ay biglang maubusan ng gasolina sa gitna ng flight? Ang sagot niyan ay isang nakakakilabot na katahimikan. Iyan mismo ang nangyari sa Air Canada Flight 143 noong July 23, 1983.
Ang biyahe mula Montreal papuntang Edmonton ay nagsimula gaya ng karaniwan. Pero sa kalagitnaan ng paglipad sa taas sa 41,000 feet sa ibabaw ng Central Canada, biglang namatay ang parehong makina ng eroplano at ang dahilan ay isang simple pero nakamamatay na pagkakamali sa unit conversion. Imbes na kilo, pounds ang ginamit ang ground crew para sa pagkarga ng fuel. Ang resulta ay kalahati lang ng kinakailangang gasolina ang nailagay. Sa isang iglap, ang dambuhalang jetliner ay naging parang glider, walang makina, walang power, at halos walang tsansang magkamali. Ang mga piloto sina Captain Bob Pearson at First Officer Maurice Quintal ay walang maaasahang engine power. Halos walang gamit na instrument at walang thrust reversers para makatulong sa paglapag. Kinailangan nilang umasa lamang sa kalkulasyon, sa paglide at sa sarili nilang instinct. Ang tanging nakapagsalba lamang sa kanila ay naalala ni Quintal ang isang dating Royal Canadian Air Force Base sa Gimel, Manitoba. Pero ang di niya alam, ginawa na pala itong drag racing strip at puno ng tao noong araw na yun. Sa kabila ng parehong patay na makina, limitadong hydraulics at landing gear na hindi lubusang nakalak, nagawa pa rin ng mga piloto ang isang textbook emergency landing. Bumaba ang eroplano sa runway, ilang metro lang ang layo mula sa mga manonood. Bumigay ang nose gear, naglabas ng naglalagablab na sparks, pero sa isang himala, lahat ng nasa loob ay nakaligtas. Dahil sa insidente na yun, nakilala ang eroplano bilang Gimli Glider at naging instant legend sa larangan ng aviation ng mga piloto. Ang aral lamang dito sa impapawid, kahit simpleng pagkakamali sa mat ay pwedeng gumantong sa matinding trahedya. Pero dahil sa pambihirang kombinasyon at kalmadong pagdedesisyon at kausahay ng mga piloto, naiwasan ng isang nakamamatay na crash. Number 8. Singapore Airlines flight grounded by farting ship. Noong 2015, isang cargo flight ng Singapore Airlines mula Sydney papuntang Kuala Lumpur ang biglang nag-divert at lumapag sa Bali, Indonesia. Ang dahilan ay ang Boeing 747 freighter ay may sakay na mahigit 2,000 buhay na tupa sa cargo hold. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, nag-alarm ang fire detection system ng eroplano na tila ba mayroong usok sa ibabang bahagi. Bilang bahagi ng standard safety protocol, agad nag-decide ang mga piloto na mag-emergency landing. Pero nang inspeksyonin ng mga emergency crew ang eroplano, walang apoy, walang usok kundi mga tupa lang. Lumabas na investigation ng nakakatawang katotohanan. Ang pinagsamang methane emission mula sa digay at tutot ng mga tupa ay naipon sa loob ng cargo hold. Ang gas na ito ay nakaapekto sa mga sensor at ginaya ang chemical signature ng usok, dahilan para mag-trigger ang alarm. Wala namang nasaktan tao man o tupa at kalaunan ay ligtas ding naihatid ang kargamento matapos ang system reset. Pero ang insidenteng ito ay naging nakakatawang footnote sa kasaysayan ng aviation. Paalala na kahit ang pinaka-advance na teknolohiya, kayang dayain ng kalikasan at ng 2,186 na tupang sabay-sabay na naglabas ng hangin. Number 7. Passenger lights fire to cook ramen on board. Noong 2022, nabigla ang Indian Aviation Authorities matapos ang isang kakaiba at lubang delikadong insidente. Isang domestic flight sa India ang kinakailangang mag-ulat ng Directorate General of Civil Aviation matapos subukan ng isang pasero ang magsindi ng bukas sa apoy habang nasa ere gamit para magluto ng instant noodles. At oo, tama ang narinig mo. Ang pasero na ito ay nakapagtago ng isang portable butane gas stove sa kanyang hand luggage kasama ang isang cup noodles. Sa kalagitnaan ng biyahe, basta na lang niya itong inilabas, inilagay sa tray table at sinindihan para makapagpakulo ng tubig na parang wala lang. Na para bang nasa camping at hindi nasa loob ng eroplano. Mabuti na lang agad itong napansin ng cabin crew bago pa lumala ang sitwasyon. Mabilis nilang pinatay ang apoy, kinumpis ka ang stove, at mahigpit na pinagsabihan ng pasahero habang nasa ere pa. Walang nasaktan at walang malaking pinsala, pero ang potensyal na panganib ay talagang napakalaki. Sa loob ng eroplano talagang mahigpit ay pinagbabawal ang bukas na apoy dahil ang anumang maliit na sunog ay mabilis na kumakalat sa isang pressurized at oxygen-rich na environment. Nagkaroon ng formal na investigasyon matapos ang insidente at nagtulak ito ng seryosong tanong tungkol sa airport security screening, lalo na at bawal ang butane stoves sa check-in at carry-on luggage. Pinaalalahanan ng aviation officials ng publiko na ang eroplano ay hindi camping site at wala ring Michelin-starred meal sa taas ng 30,000 feet kahit gaano ka pa kagutom. Ang pangyayari na ito ay talagang naging viral at katatawanan sa social media. Pero sa likod ng biro, may seryosong babala na ang isang simpleng pagnanasa sa noodles ay pwede sanang maging mitya ng trahedya. Number 6. The Ghost Plane, Helios Airways Flight 552.
Isa ito sa mga pinaka-haunting na trahedya sa kasaysayan ng aviation. Isang eroplano na nagpatuloy sa paglipad kahit halos wala nang malay ang sinumang tao sa loob. Noong August 14, 2005, lumipad mula Cyprus patungong Athens ang Helios Airways Flight 552, isang Boeing 737. Pero ilang minuto lang matapos ang takeoff, nagkaproblema dahil hindi na pressurized ng tama ang cabin. Hindi napansin ng mga piloto na umaakit ang eroplano na kulang ang oxygen supply. Pagsapit nila ng 18,000 feet, nagsimulang bumigay ang katawan ng mga tao sa loob. Isa-isang nawalan ng malay ang mga pasahero at crew kasama na ang parehong piloto. At sa isang iglap, naging ghost ship sa kalangitan ng eroplano, naka-autopilot lang, walang sino man ang nagkokontrol nito. Mahigit 2 oras itong lumipad ng walang gabay. Nagsimula nang mag-alala ang air traffic controllers nang hindi na nila makontak ang flight. Kaya agad sila nagpa-scramble ng fighter jets para salubungin ito. Pero nang makita ng mga piloto ng jet ang eroplano, nakakaawang tanawin ng bumungad. Ang kapitan nakasubsob, mga pasahero walang malay, at iisang tao lang ang gumagalaw at isang flight attendant. Siya si Andres Prodromu. Sa tulong ng portable oxygen tank, saglit siyang nakarecover. Isa siyang trained flight attendant at lisensyadong piloto at agad siyang nagtungo sa cockpit upang subukang iligtas ang flight. Ngunit huli na ang lahat, naubos na ang fuel, tumigil na ang mga makina at bumagsak ang eroplano sa isang burol malapit sa Grammatico, Greece at lahat ng 121 na sakay ay nasawi. Sa investigasyon, natuklasan na ang pressurization switch ng eroplano ay naiwan sa manual mode matapos ang maintenance. Hindi ito napansin ng mga piloto sa kanilang pre-flight checks. Dahil sa nakakatakot na kalikasang dala ng insidenteng ito, isang eroplano na lumipad ng mahigit 2 oras na walang malay ang mga pasahero at crew na bansagan itong ghost plane. Isang nakakapangilabot na paalala kung paano ang isang maliit na pagkakamali sa aviation ay pwedeng mauwi sa isang malagim na kapahamakan. Number 5. A passenger who disappeared mid-flight. Isipin mo na lang, sumakay ka ng eroplano at isa sa mga kasabay mong pasahero ay bigla na lang naglahon sa gitna ng biyahe, walang nakakita, walang bakas at walang kasagutan. Yan mismo ang nangyari sa Northwest Airlines Flight 305 noong 1971. Isang pangyayaring naging isa sa mga pinakatanyag at misteryosong aviation cases sa buong kasaysayan. Ang flight ay isang karaniwang 30 minutong biyahe mula Portland patungong Seattle. Ngunit naging alamat ito ng isang lalaking gumamit ng alias na Dan Cooper ay nag-abot ng sulat sa isang flight attendant. Ang nakasaad dito ay meron siyang dalang bomba. Kalma at magalang pa nga ang kanyang kilos pero malinaw ang kanyang hiling at ito ay $200,000 cash, 4 na parachute at isang fuel truck na handa kapag lumapag sila. Sumunod ang FBI at nang makarating sa shuttle, pinakawalan ni Cooper ang mga pasahero at karamihan ng crew, ngunit pinanatili ang mga flight crew sa loob. At pagkatapos, inutusan niya ang mga piloto na lumipad patungong Mexico, mababala ang altitude at mabagal ang takbo habang nakababa ang rear stairwell ng eroplano. At doon sa ibabaw ng madilim at masukal na kagubatan ng Washington State, tumalon siya at naglaho sa gabi. Sa kabila ng matinding manhunt, walang natagpo ang katawan at wala ring totoong sightings. Ang tanging ebidensya lamang ay ang ilang bugkos ng pera na inanod sa ilog makalipas ang ilang taon at tugma sa serial numbers ng ransom. Hanggang ngayon hindi pa rin talaga tiyak kung nakaligtas si D.B. Cooper o nakitil sa pagtalon. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nananatiling misteryo at noong 2016, isinara na ng FBI ang kaso at ginawa itong isang tanging unsolved hijacking sa kasaysayan ng US. At bagamat siya ang pinakakilala, may iba pang mga kaso ng mga tao na bigla na lamang naglaho habang nasa ere at karamihan ay dahil sa pagtalon o pagkahulog mula sa eroplano sadyain man o hindi. Noong taong 2000, isang pasaherong merong sakit sa pag-iisip ang nakatakas sa kanyang restraints at nagawang buksan ang pinto ng commercial plane na nagresulta sa kanyang pagkahulog at kamatayan. Noong 2013 din, isang lalaki naman ang biglang nawala mula sa isang pribadong flight at hindi na muling natagpuan ang kanyang katawan. Ipinapakita ng mga kwento na ito ang isang nakakakilabot na katotohanan na kahit nasa loob ka ng isang selyadong tubo na lumilipad sa taas sa 30,000 feet, posible pa rin may mga taong maglaho at minsan, itinatago ng kalangitan ng kanilang mga sikreto. Number 4. The captain who was sucked out at 23,000 feet. Noong umaga naman ng June 10, 1990, lumipad ang British Airways Flight 5390 mula Birmingham, UK patungong Malaga sa Spain. Dapat ay isa lang itong normal at payapang biyahe pero nauwi ito sa isa sa mga pinakanakakakilabot at kamanghamanghang kwento ng kaligtasan sa kasaysayan ng aviation. Habang nasa 23,000 feet na, biglang pumutok ang kaliwang windshield ng cockpit. Nagkaroon ng explosive decompression at sa lakas ng bugso ng hangin, ang kapitan na si Tim Lancaster ay literal na hinikop palabas ng eroplano.
Nakabitin siya ng kalahati sa labas, ang mga paalangan na iwan sa loob, habang ang katawan niya ay binabayo ng 500 miles per hour ng hangin at nagyayelong temperatura. Mabilis na rumisponde ang flight attendant na si Nigel Ogden. Agad niyang sinunggabad ang mga binti ng kapitan at buong lakas niyang hinawakan ito. Ilang members pa ng crew ang sumaklolo at sabay-sabay na lang pinipigilan ang katawan ng kapitan na tuluyang matangay palabas. Habang ang co-pilot na si First Officer Alistair Archerson ay kalmadong nagmamanayubra sa eroplano papuntang Southampton. Sa kabila ng mga ingay, pagbaba ng oxygen mask at paniniwalang kitilang kapitan, hindi sila sumuko. At ito ang nakakagulat, buhay pa si Lancaster. Matapos ang 22 minutes na nakabitin sa labas ng lumilipad na eroplano, naligtas siya na may mga bali, frostbite at matinding pinsala pero buhay. Ang dahilan ng aksidente ay isang simpleng pagkakamali sa maintenance. Ang windshield ay kamakailan lang pinalitan pero sa 90 volts na ginamit, 84 dito ay mali ang sukat at masyadong maikli para kumapit ng maayos. Dahil sa malita detalyeng ito, talagang muntik nang magbuwis ng buhay ang 81 na katao. Ang Flight 5390 ay naging landmark case sa aviation safety. At hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ito bilang halimbawa ng kahalagaan ng tamang maintenance, ng kalmadong desisyon sa oras ng krisis at ang tunay na kabayanihan ng crew. Number 3. She didn't know she was pregnant. Noong April 2021, ang mga pasahero ng isang Delta flight mula Salt Lake City patungong Honolulu ay inaasahan lang ang isang masayang paglalakbay. Isa sa kanila si Lavinia Mongua, 38 years old, na kasama ang kanyang pamilya para magbakasyon. Pero medyo masama ang pakiramdam niya noon, pagod at may kaunting pananakit ng tiyan na inakala niya dahil lang sa paglipad. Pero ilang oras matapos ang takeoff, biglang lumala ang kanyang nararamdaman. Tumayo siya para magbanyo, subalit dito na siya bumagsak. Dali-daling lumapit ang cabin crew at doon nila nadiskubre ang nakakagulat na katotohanan at ito ay manganganak na pala siya. Ang twist dito ay hindi alam ni Lavinia na buntis siya. 29 weeks na pala siyang nagdadalang tao at may tinatawag na cryptic pregnancy, isang napakabihirang kondisyon kung saan halos walang nakikitang sinyalis ng pagbubuntis. Sa gitna ng 35,000 feet, walang doktor, walang gamit at nakasalalay ang buhay ng ina at sanggol at tila wala ng pag-asa. Pero tila ay tinadhana dahil sa mga pasahero sakay ng eroplano ay may isang doktor at 3 NICU nurse na papunta sa isang medical conference. Gamit ang shoelace para itali ang umbilical cord, smartwatch para i-monitor ang tibok ng puso ng sanggol, at kahit walang sterile equipment, nagawa nilang ligtas na mailuwal ang sanggol sa mismong eroplano. Paglapag ng eroplano sa Honolulu, nakabang na medical team at agad nilang dinala si Baby Raymond na tumitimbang lamang ng 3 pounds sa neonatal unit at siya ay nakaligtas. Si Lavinia na sumakay bilang turista, bumaba ng eroplano bilang isang ina, isang milagro na walang nakapaganda. Number 2. The explosion that tore through the sky. Noong April 17, 2018, sumakay ang 149 na pasahero sa Southwest Airlines Flight 1380 para sa isang karaniwang biyahe mula New York papuntang Dallas. Maliwanag ang umaga at maayos na umaakit sa cruising altitude ang Boeing 737, ngunit sa 32,000 feet biglang sumabog ang kaliwang makina. Isang fan blade na humina dahil sa metal fatigue ang naputol at tumagos sa makina na nagpasabog ng mga pirasong bakal na tumama sa gilid ng fuselage. At ang pinakamasaklap, isang fragment ang sumira sa bintana ng eroplano. Sa biglaang pagbukas ng cabin pressure, dito nabuo ang vacuum. Ang pasaherong si Jennifer Riordan na nakaupo sa tabi ng bintanang yon ay bagyang nahigop palabas. Mabilis na nag-react ang ibang pasahero at sinusubukan siyang hilahin pabalik. Pero sa kasamaang palad, nagtamo siya ng malubhang pinsala at hindi na nakaligtas. Sa loob ng cockpit, nanatiling kalmado si Captain Tommy Joe Schultz, dating US Navy fighter pilot. Habang nagkakagulo sa cabin, bumaba ang eroplano at nagpapadala ng pamamaalam ang ibang pasahero sa kanilang pamilya. Si Schultz ay nakatutok lamang sa paglapag. Sa tulong ng oxygen mask at tamang coordination, nagawa niyang ilanding ang eroplano ng ligtas sa Philadelphia at nailigtas ang 148 na buhay. Kalaunan, sinabi lang niya na isa itong araw kung saan ginamit namin ang lahat ng aming training. Dahil dito, agad na ipinatawag ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga makina ng eroplano at muling ipinakita sa mundo na minsan, ang nagtatakda ng buhay at kamatayan sa impapawid ay isang kalmadong isipan sa oras ng matinding pagsubok. Number 1. Jetliner became a boat. January 15, 2009, ang isang ordinaryong biyaya ay naging isa sa pinakakamanghamangang kwento ng kaligtasan sa kasaysayan ng aviation. Ang US Airways Flight 1549, isang Airbus A320,
ay lumipad mula New York LaGuardia Airport bandang 3:25 PM. Papunta sana ito sa Charlotte, North Carolina, sakay ang 150 na pasahero at 5 crew members. Sa loob ng cockpit, nakaupo si Captain Chesley Sully Sullenberger at First Officer Jesse Skiles, parehong veterano at sanay na piloto. Maaliwalas ang panahon, malinaw ang tanawin at walang palatandaan ng kapahamakan. Subalit 90 seconds lamang matapos ang takeoff, habang umaakit ang eroplano sa 2,800 feet, biglang bumangga ito sa isang kawan ng Canadian Geese. Sa ilang segundo, parehong makina ang tumigil, nawala ng tuloy ang power ng eroplano at nagsimulang umalingaso sa cockpit ang amoy ng nasusunog na mga ibon. Ang 70,000 pounds na bakal ay biglang naging isang glider na dahan-dahang lumilipad sa ibabaw ng isa sa pinakamataong lungsod sa mundo. Karaniwan talaga ang bird strike, pero ang mawala ng parehong makina ng sabay sa ganitong kakaibang altitude ay talagang halos imposible. Naiwan sa kamay ng mga piloto ang napakadelikadong sitwasyon at wala pang 4 na minuto para magpasya. Nagbigay ng option ng air traffic control at ito ay bumalik sa LaGuardia o lumapag sa Teterboro Airport sa New Jersey. Pero mabilis na naisip na Sully, hindi na sila aabot. Masyadong mababa, kulang sa bilis at ubos na ang oras. Kaya ginawa niya ang hindi maiisip ng iba at ito ay we're going to be in the Hudson. Walang makina, walang runway at walang kapangyarihan, inilipad ni Sully ang eroplano na parang glider. Sa malamig subalit tiyak na coordination nila ng kanyang co-pilot, itinapat nila ang eroplano sa makipot na Hudson River, isang makitid na anyo ng tubig sa pagitan ng mga gusali at tulay ng New York. 3:31 PM, 6 na minuto matapos ang pag-alis, dumikit sa tubig ang eroplano. Perpektong pantay ang landing, sumirit ang tubig sa paligid habang kumikiskis ang fuselage, pero hindi ito nabasag, hindi ito lumubog kahit hindi agad. Nabuhos ang sigawan, iyakan at hindi makapaniwalang saya mula mismo sa loob ng cabin. Mabilis na naglabasan ang mga pasahero sa emergency exit, tumalon sa life raft at nag-ipon sa mga pakpak ng eroplano sa gitna ng nagyayelong hangin ng January. Dumating ang mga ferryboat at first responders sa loob lamang ng ilang minuto at nailigtas ang lahat. Lahat ng 155 na katao ay nakaligtas at walang ni isa ang nakitil. Sa gitna ng New York sa oras ng rush hour, isang buong jetliner ang ligtas na lumapag sa ilog. Tinawag itong Miracle on the Hudson. Pero ayon sa mga eksperto, isa itong tunay na masterclass sa kasanayan at kalmadong pamumuno sa gitna ng krisis. Tinanggal si Captain Sully bilang bayani ng Amerika, subalit mabilis niyang ibinahagi ang credit sa kanyang co-pilot, crew, air traffic controllers at rescue teams. Ang insidenteng ito ay nagbunga ng mahigpit na pagbabago sa bird strike awareness, engine testing at emergency preparedness training. Isang maikling biyahe sana pero naging makasaysayang paalala na minsan, ang isang desisyon ng tao lang ang nakakagawa at nagtatakda ng kapalaran ng daang-daang buhay.